Sige. Good morning. Good morning po ba? Good Ah, morning po. good morning mga kapatid. So, Ay, kung, sabote. Kasi Kurina Sanchit Ay, sabote. sa bate. Merong ano tawag doon? so ngunyan, minsan lang kita mag-iralingan. Basher. So, kung anong gagawin, bahala na si Lord. So, bago kami umalis, nag-pray muna. Magpipray ulit tayo para mapag-usapan yung mga bagay-bagay. So, open forum and the same time about faith. Yes, dalawa naman yung Lord. About faith. Huwag mo na ako unahin. Di. So, mag-pray muna tayo. Okay. Ikaw na mauna. Oo. Diyan mo muna. Ikaw na mag-pray. Ikaw na. Ilagay mo dito. Ito si Sister Red, paprayin naman natin. Kayo na Ayan na. Ibigay pa sa akin. Kayo na agad. Hawak mo. Hello. Meron ba? Dito mo lang, di mo ilipat, maririnig. Hawak ko ang mic. Ay po siya. Okay. Ayan na. Okay. Maririnig yun. Game na. Ayan. Never mind the distractions. Ayan, sige, magpa-pray tayo. Ayan, sige, patahimikin po natin ang ating... Biko lang ba? Kahit kalooban. Ayan, patahimikin po natin ang ating puso at isipan. Ayan, at ito natin sa ating Panginoon. At damhin natin ang kanyang presensya. Ayan, aming makapangyarihang Diyos, salamat po sa pagkakataong ito na alam po namin na ito ay ipinahintulot mo, isinayos niyo po na magkita-kita po kami sa kabila ng mga hindi pagkakatugma ng aming mga schedule. Kaya po, salamat po Panginoon dahil ikaw po yung nanguna sa amin. At para din ma-appreciate po namin at mapasalamatan ka sa lahat ng mga biyaya at pagpapala na ayan, ipinagkakaloob mo po sa amin sa araw-araw at sa mga biyaya po. Panginoon, salamat po at higit sa lahat sa regalo ng buhay at sa pamilyang ipinagkaloob niyo po sa amin na ayan, hindi man po kami mayaman pero nagkakasundo po ang bawat isa at muli patawad sa aming mga pagkakasala, sa aming mga pagkukulang na nagagawa sa bawat araw. At sa oras na ito po, Panginoon, nagpapasalamat po kami at nais ka rin po namin na ayan, makatagpo sa mga sandaling ito na ikaw po yung manguna sa amin. Gabayan niyo po kami kung ano man po yung nais mong ipabatid sa bawat isa sa amin. Yes, Panginoon, alam po namin na ayan, nandito ka po sa aming kalagitnaan na katulad po ng iyong sinabi na kung may 2 o 3 nagkatipon-tipon sa pangalan mo, ay nandito ka po sa kalagitnaan po namin. Kaya Lord, mangusap ka po sa aming puso at isipan na nawa sa lahat po ng ginagawa namin ay maitaas po namin ito sa ngalan mo at ikaw po yung maging sentro ng pang-araw-araw po na ginagawa po or buhay po namin. At salamat po makapangyarihang Diyos sa lahat po ng sa paligid po namin na ayan na kung ano man po yung mga nangyayari ngayon, batid po namin na ayan meron ka pong mensahe para sa amin na batid po namin God na ang lahat ng ito ay nasa pagsasaayos mo na hindi po namin alam kung ano ang mangyayari sa darating na bukas pero ang lahat ng ito po ay ipinagkakatiwala namin sa iyong mga kamay na nawa po God ay masunod namin ang iyong kalooban at hindi po yung aming sariling laman. At salamat pong muli. Ayan, tanging papuri at pasasalamat sa iyong dakila, kataas-taasan at makapangyarihang pangalan, aming makapangyarihang Diyos. Amen and amen. Salamat. Purihin ang Panginoon. Praise the Lord. So, good morning. Just relax. Namena, just relax. And inhale, exhale. Gusto ko na itong ipasok. Nasa yung hawak mo. Bit. Amak mo ang bike. Hindi. Usap mo lang tayo sa ano tayo noon, ano tayo ngayon. Diba? Parang sharing ng feelings. Walang mali. Basta kung ano yung saloobin. Amen? So, akalain mo, kung di kita natuloy, siguro, Nakalive ba tayo? hindi. Kung di tayo natuloy, ano tayo ngayon?
Si Ibe, busy sa pagtutupi at neutral na galaw. Ay sanay din kita sa multitasking na buhay. Kailangan at salamat sa Panginoon dahil sa kalakasan na 'yon. So, sino bang makakapagsabi na sa mga sandaling ito niung kita, 'di ba? So, napakahiwaga ng mga galawan ng Panginoon dahil kung hindi naman sa kanya, paano tayo makakarating, 'di ba? So, salamat sa lakas dahil kung hindi maraming mga tao ang mahihina, nasa ospital, nasa ang daming problema. So, bawat pangyayari, siguro sanayin natin yung sarili natin na maging positive para mas tatawag tayo ng kabutihan, hindi yung problema. Bagkus yung problema, alam ng Panginoon kung paano solusyonan, kung paano gumalaw sa atin. So, yun, nakakatuwa naman dahil ito nga, dapat hindi na matuloy pero nagpursige si Ate Belen. So, natuloy kasi ang iniisip ko si Noy o naiintindihan. Salamat. Ako kung sa status ko baga, aram naman bawat ng saro na gabos nag-agi sa sobrang hirap. Kumbaga, iibig mo na lang sa Panginoon. Mahirap magsabi minsan nakakapagsabi, syempre, tayo nagiging open din kita. Pero more than that, meron talaga na para ang hirap ibitaw. Pero kung at least nagpapasalamat tayo dahil yung bawat saro may faith. Pero pag may faith kita, ano man ang tawag dito, di mo masabi. Through prayers, nasasabi ta. Kahit kumbaga, walang judgment, wala kahit ano, between tayo at ang Panginoon, pwede natin sabihin. Pag talaga naman tao sa puso, mararamdaman natin ang presensya niya. So ako, bilang nagdaan din sa sobrang pagsubok, di ko rin ma-imagine na yung dating yung dating naglalakaw lang. Salamat sa karinderya ni Manay. Nandyan siya, naglalakaw papunta ng uuli. Yung parang yung 20 pesos napakahalaga. Pero talagang pag may Panginoon tayo sa puso, hindi tayo hindi tayo pababayaan. Wag lang talagang susuko. Wag lang puro problema. Wag natin hanapin yung kasagutan ng problema sa kapwa natin. Bagkus hanapin natin sa sarili natin yung lakas kasi binigyan tayo ng Panginoon ng talino, ng lakas para gumalaw, para makamit natin yung pangangailangan. Minsan may mahirap na talagang, sabi nga may rough road sa buhay. Pero wag na wag talagang susuko kasi kung sumuko tayo, siguro iba ang buhay natin kaysa ngayon. Kaya yun nga, kung baga titingnan mo yung sarili mo dati. Kung imaginein mo kaysa yan. Ang pinaka bottom line nakikita ko dahil nagpapasalamat talaga tayo sa Panginoon dahil kitang magturugang hindi ta nakita yung bisyo sa magurang ta. Kasi siguro kung nung saday kita may mga bisyo rin sila, baka ganun din tayo. So mahirap yung addiction ihiwalay. Kumbaga mahirap at least iba-iba man yung pananampalataya. Isa lang ang Panginoon na sinasamba natin. Kaya ang akin lang, tulad kay Noy, minsan, oo, yung kalooban niya, gusto niya na makasunod tayo. Kumbaga, maligtas tayo. Iisang layunin, maligtas. Pero nga, kasi doon niya nararamdaman. Pero kung ang bawat saro, hindi mo na feel yung presensya ng Panginoon doon sa mo, yung ang tawag doon respetuhan. Kasi pag pinilit mo na sumunod kasi na-feel mo, maganda yung intensyon, kaso nga yung mo, yung parang gusto mong mangyari sa isang tao, may individuality naman. Yung napipil niya kasi doon, hindi mo rin feel. Oo, yun. Kaya ang akin, iisa nga ang Panginoon natin, kung saan tayo nakakaramdam ng
komportable at Mm, nararamdaman mo. yung biyaya ng Panginoon. So doon talaga. Kaya yon ang bottom line no, iisa ang Panginoon, 'di ba? Kaya tayo, ako sa totoo lang dinadasal ko kayo bilang pamilya ko, mga kapatid ko, mama, pati yung government natin dinadasal ko yan na mabuksan talaga yung totoong lingkod bayan, makita ng taong bayan kung sino yung bulag ang totoo, bulag yung yung panino, sino yung totoo, sino yung personal interest lang. So, kahit papaano, nakikita na natin na gano'n, na medyo, sana mas maliwanagan pa na makita talaga. So, kasi, ano tawag dito, ituloy-tuloy ko na sa akin. Kasi nasa akin ang beat, ay nasa akin ang mic. Sa, ano naman, sa faith naman ni Bibe, nandun ako, tawag dito, 100% nandun. Pero nga, inaamin ko na yung porsyento ng buhay ko mas nandito sa mundo kaysa yung papunta doon sa kalooban ng Panginoon na kailangan talaga sundin. Mahirap talaga, mahirap sundin kung ano mahirap. Pero kung talagang taos sa puso mo, walang mahirap sa pag ano. So ako ang pinili ko sa kayo na, marami din akong nakukuha na minsan pag makikinig ka, kaya sabi nga, kung ano yung magandang narinig mo na alam mo sa sarili mo na maganda para sa'yo, i-apply mo sa sarili mo. Yung hindi ka komportable doon, so just iwan mo na lang doon. Ngunyan, ayun nga, yung kay ano, kasi una siguro ako ang unang nakatagpo sa ano, 'di ba? 'Yun sa makapangyarihan Diyos na gawain. Totoo naman, ang ano ko talaga, sabi nga, huling kapanahunan na. So parang inaano na tayo, dinadalisay, kumbaga sa ginto, dinadalisay na mawalay tayo sa kamunduhan. Madaig yung gawain ni Satanas. Kailangan dito tayo. Yung maano na tayo, mapino, madalisay, yung kuminang para malapit na nga ang pagdating ng Panginoon. So, kailangan makasama tayo kasi nga ang Panginoon holy. Paano ka magiging makapunta sa sa kanyang kaharian kung hindi ka holy. So, yun nung ginagawa dito sa gawain ng makapangyarihan Diyos na lilininis ka, sina-challenge ka kung paano, kung talagang tao sa puso mo, susundin mo. So, ako inaamin ko, hindi ano. Pero, kumbaga tayo, meron tayong time na may covenant, may usapan, yung relationship na tinatawag. May personal relationship sa Panginoon. Ako naman, personal tuwing matulog bago magising, or may time na bawat kahit naglalakad ako sa kung mga ano, yung lahat yung ano nga, yung bulan lang na maganda, pinapasalamatan ko yan. Kasi ang ano ba, ano yan ng Panginoon bigay yan. So ako, yun hanggang doon, hanggang anong faith ko ganon. May ano, pero yun nga, sabi, makontento tayo kung anong meron. Ano naman, totoo naman, hindi naman ako naghahangad ng sobra-sobra. Ang akin lang yung parang mag-overflow man lang, kahit papaano, yung overflow na yon maitulong mo man sa kapwa mo, sa mahal mo sa buhay hanggat maaari. So, yun talaga. Pero ako, saludo ako sa bawat saro sa tuya na may Panginoon tayo sa puso. Yun lang talaga. Sana, yun nga, pag ano, di ba, kita mo niyan, teripon, 5, kulang kay saro. Paano? Yung panahon baga minsan nawawara, di ba? Dito aram ko si Sir mainginot sa toya. Masakit yon, sobra. Kaya hangga't maari, habang buhay kita, yun nga, may banding kasi pag may nawara kasi sigurado kahit gaano ka busy mapupuntahan mo. O kahit din kumbaga sa gawain ng makapangyarihan Diyos, kahit gaano ka kabisi, kung gusto mo talaga isang bagay na maglingkod, gagagawa mo. Pero inaamin ko doon, ako doon, hindi ko nagagawa. Pero yun nga, meron akong personal relationship doon. So, kaya ako nagpapasalamat ako minsan. Ang tentasyon, 'di ba? Yung demonyo laging nandiyan.
Ako, inaamin ko yan, inaamin ko, ako palagi, nandyan na ano, pero alam mo sa sarili mo, sa ikaibuturan ng puso mo, na mananaig talaga ang Panginoon, di ba? Example kasi, tulad si, ano, sabi ni Ate Bilin, kay Rockman ni LB, walang cellphone. Kawawa naman ni Bewar ang cellphone. Ako naman, siyempre, oo nga, sino ba, ano ba yung priority mo, di ba? So, ako naman, nagkutkot nga ng mga sirang cellphone doon, pinaayos ko. Pero, that time na walang cellphone si LB, sabi nga nila, pastora na yan. Bakit? Bible. Bible yung hawak niya tuwing Bible. So, Buti pa yun, naka-Bible. oh, Hindi nga ako Bible talaga. So, doon mo makikita na sa buhay dito sa lupa, minsan madalas, naaagaw yung atensyon natin ng kaaway. Bakit? Nung nagkaroon na siya ng cellphone, nawala na yung Bible. Pero di ko rin ma-judge kasi nga, tulad ko, may personal din akong relasyon, pakikipag-usap sa Panginoon. So, kumbaga, yung sample ko lang na minsan madali tayong madistract sa mundo. Lalo na ngayon sa social media. Madali talaga tayong madistract. Pero yun nga, kahit papaano, natanim na sa puso ta na yung faith ta na bago pag talagang kumbaga i-ano mo yung gabos, kumbaga halukayin mo sa puso mo, nandiyan yun. Nasa yung Panginoon pa rin. Although hindi natin pag-action na, hindi natin napa-priority. So, yun lang at ito yung pangarap ni Noy na mag-sharing kita. So, siguro next time na lang sila. Kung ano man ang di ko masabi, wala naman, unlimited naman yung oras ka, di na muna Ngayon, itatao ko ang kay Bibe. Kung ano lang yung sharing. Kasi marami akong sasabihin. Okay, sige. Oo nga. Kasi, ang atin lang, yung sharing nga, kasi, pwedeng, yung faith mo, yung faith mo, pag nasabi mo, pwedeng may impact, parang may ikinag sa utak mo, na ganon. Kaya kay Puhan may isabi, para may ma-pick up, may matutunan, may mapulot. So, para sa akin. diyan mo na yan dito. May ano yan, dapat akong bibig. Oo, di ba? Nag-try nga ako. Okay naman, wala naman doon. Wala akong, hindi ako against kasi Diyos yan eh. Kumbaga, alam ko naman na kung gaano yung faith mo, may faith din ako na Kaya lang nga minsan, di ba, may ginagawa pa ako, tapos na yung online fellowship na. Kumbaga, hindi ko naman naintindihan, hindi nakatutok yung isip ko. Gusto ko kasi yung, pag once na nagsumalang ako doon ako nakapokus para naintindihan ko. Kasi minsan, wala pa si Grace, andyan si Aba, nagluluto pa ako. Distraction nga. Dahil distraction, kaya parang hindi ko talaga siya kayang Pero may time talaga na kailangan mo yung sarili mo sa Diyos. Kasi sabi nga, tawag dito, ang una-unang, tawag doon? Ang pagbabanal ay maraming sakripisyo. Unang-una, yung pamilya mo. Hindi mo maakay. Katulad nga sa atin, parang nagkakaiba na tayo. Pero talagang isa lang naman talagang Diyos natin. Kumbaga, ikaw kung naramdaman mo yung faith mo na nandyan sa mo, maganda. Pero sa akin naman, kasi yun na yung nakagisnang ko na parang doon ko rin ramdam yung pagpapala ng Diyos. Kasi dati, pag nagbigay yung mga anak ko ng problemado ko, paano ko ito pagkakasyahin? Naiinis na ako. Parang lagi ako nagagalit. Parang pag tinanong ako, parang ako nakaangi lagi. Kasi iniisip ko, ano ba yan? Parang wala man lang, kumbaga, parang dumadaan lang sa kamay. Pero ngayon, lalo nagbawas si Grace. Kumbaga, nagbawas siya ng binibigay sa akin kasi sabi niya nga, may inulugan sila. Kumbaga, naintindihan ko. Hindi na ako nagsalita. Kasi pag nagsalita ako, mag-aaway lang kami. Kumbaga, bahala ka na, Lord, sa pangangailangan namin, kung ano yung kaloob mo, maloob kong tatanggapin. Ikaw nang bahala sa amin. Yun, parang pinaubaya ko na lang. Ngayon, kahit paano, parang okay lang. Kahit na alam ko na kulang naman, kahit paano, masaya na yung loob ko, magan yung kalooban ko, na, tapos yun, yung mga anak ko nga, inaano ko rin na, sabi ko, nung maliliit kayo, hindi pwedeng hindi tayo nagsisimba. Nung may sasakyan tayo, kahit wala tayong driver, nagre-rent pa ako ng driver para lang tayo makasimba. Sabi ko, sana yun na-adapt nyo ngayon. Kasi nga, hindi ko naman pwedeng
habang buhay ko kayong ipagdadasal. Siyempre, kailangan may sarili lang kayong relasyon sa Diyos. Yung Tama. ipangnalangin yung sarili nyo, hindi puro ako lang. Si Gracia minsan, matigas din ang ulo. Ayan si Elaine. Si Kathleen naman minsan, wala rin sa time. Kaya di ba minsan parang niyaya niya nga si Pa magsimba. Pero yun, kumbaga yung pananampalataya ko rin naman 100% naman ako kung nananalangin at nananampalataya. Pero yun nga, yung sa kay Bibi, okay naman ako, wala akong against doon. Hindi ko lang talaga maano yung time. Kasi di ba yung sa fellowship nga, yung face to face, yung time namin sa simbahan, halos maghapon na rin ako nakaka-out. Kaya wala na akong time sa fellowship. Kaya yun nga, parang naano rin ako kay Bibi, baka parang naano siya na hindi ko naman itrinay na dalo sa face to face pero hanggang ngayon pag binubuksan ko rin naman yung mga salita ng Diyos na kailangan na ma-adapt mo sa sarili mo. Kaya iyon, pasensya na, pero iyon, Meron kasing may tawag kanya-kanya dito. tayong sa pananampalataya kumbaga ako ramdam ko sa ngayon, kumbaga parang alam mo na nandiyan yung presensya ng Diyos, parang minsan mo talaga sa sarili mong nandyan lalo sa yung nagdadasal ka ng personal mong dasal, personal prayer mo, parang pagpikit mo nandyan siya, ipasalamat tayo. Yun. Tsaka yun nga yung 'di ba, kasi 'di ba wala na nga, kumbaga hindi na siya hindi na kayo sa santo kasi nga yun ay lang rebulto. Parang di ko naman kaya kasing alisin yung ganun Kasi siyempre hindi ko kaya. Hindi kasi yan. Hindi. Ibig sabihin nga hindi pa 100% tulad yan, 'di ba? Lahat na lang kasi nga ininiyaya tayo kasi kumbaga dito alam sa paniniwala natin na maliligtas tayo, gano'n. Siyempre, bilang mahal sa buhay, bilang mga tugang, gusto naman, gaya kayo, gusto na akayin, na mapabuti, Ikaw naman mapagkasano. kasi, di ba? So, ibig sabihin, pag hindi, ako yung inaamin ko na, pag di mo talaga 100% nagagawa o na yung mga salita na napapakinggan mo na hindi mo nagagawa, ibig sabihin, hindi mo talaga magagawa. Kaya nga ako, saludo ako sa mga ganun na So, at least talagang, kahit kasi, paano, oo, natututo ka sa sarili mo na nababawasan mo yung nagagawa Oo. mong mga mali, kahit paano na-i-apply mo, hindi mo talaga 100% magagawa kasi araw-araw andyan yung demonyo Oo, talagang yun inaano nga. ka Kumbaga, May magaling mo kaaway lang ka sa lagi. simbahan, pag uwi mo, magulo na. Imbes na pinipigil mo yung sarili mong hindi ka makagawa ng kasalanan, minsan talagang andyan sa Satanas, hindi ka titigilan Minsan laging nananalo Lagi sa na kaaway. lalo si Dolphy, laging mainitin ang ulo, pinipigil ko yung sarili kong hindi magalit kasi ayoko nga magkasala. Pero may time talagang hindi mo kayang pigilin Iyon, tayo, magnilay, maghingi ng tawad. Kasi habang nabubuhay ka, hindi talaga mawala yung tukso. Kaya kailangan labanan mo. Pero minsan talagang hindi mo Kaya magawa. ang bottom line nun, inaamin natin na hindi pa talaga totally tayo 100% Oo, na hindi naman nandoon talaga. wala naman pang perpekto. Pero yun nga, hindi pa natin 100% nagagawa o willing gawin Hindi lahat pa para talaga. doon. Hindi pa tayo, Kasi ako ang rason ko rin. Basta maraming paraan kung gusto mo. Kahit gaano ka kabisi kung gusto mo, maraming paraan. Nagdadahilan ka na lang kasi yung inaagaw nga ng mo, yung Kalaban. oras mo yung sa mundong ginagawa mo para hindi lang sa pamilya mo, naaagaw. So parang mas komportable tayo na, alam mo, pag kung mas komportable, mas madaling gawin pag sa kamunduhan sa totoo lang. Pag sa Diyos talaga Pag sa Diyos maraming mahirap, dahilan. kaya nga, Sakripisyo nga. iba. Sakripisyo sa pag-ibig sa Diyos. So, Kailangan mo talaga. Mamili ka kung alin ang may daang maluwag, may daan masikip. So doon tayo sino ba naman ang ayaw siyempre, magusto gusto sa natin kaligtasan talaga magusto sa 'di ba? So ayun nga, siguro ganun talaga. Darating ang araw o sana nga hindi pa tayo abutan kasi nga sa hindi pa tayo karamihan ngayon kahit sa Kalanoy dito, kahit minsan sa simbahan malapit nang dumating malapit naman talaga dumating na. Dumating na. Bonus na lang yung buhay natin ngayon. So hindi natin hawak Kailan mawala yung bukas. Kaya nga kahit paano maganda rin na napag-uusapan natin yung ganun. Kahit ako
alam ko sobra akong marami akong kulang sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. So at least alam natin na ano yung tama at mali, kung ano ang dapat gawin para maligtas. Yun nga lang, minsan nadadaig talaga tayo ng mundo para sundin ng tuloy-tuloy yung buo. Kumbaga nakakasunod pero ilang percent lang. Sisikapin natin sana hindi pa huli. Hindi pa huli yung ano. So salamat. Ilagay mo na pakinggan naman natin. Ay wag, walang mali. Ano ka? Others. Oh, walang maybe kabi. Hindi na ho na. Walang ibig sabihin, Konong nasa loob sa sarili. ibig sabihin, tinignan mo yung isang LB dati, andoon sa likod bahay, sigang pang walang pagbuhat pa lang, di ka mag-iisip kung ano lulutuin, andoon ka na, late ka nang mag-uuwi, mag-ano ka duman, minsan may nagagalit ka, pero asaan si LB ngayon? 'Di ba? Malaki na yung pinagbago. Bakit? 'Di ba? Andito ka, syempre pamilya, kahit hindi mo pero dahil pamilya mo, tulong-tulong ba? O game. Yung totoo, walang mali ha, walang basta galing sa loob mo. Ako ba? Okay lang yan. Lumibi ka para maano. Oo, okay lang yan, huwag mong pigilan. Salamat sa hindi dahil tinapangin hindi ako, tapos lalo na sa pamilya ko na alam ko dahil ko kayang magsaro. Kaya salamat. Saka iniling ko na sabangan nito kipanalangin na magbago sa Junjun. Dahil alam ko na pag sarabay kitang duwa o tulong lang ang adji. Nandiyan ang presensya ng Panginoon. Hindi rin dyan ni Lord ka lang sa kuyang kalingan ka. Salamat po, Lord. Thank you. Oo, ngunyan, ibang-iba ka na nga na. Dati nakatsinelas ka lang, ngunyan, nakakurin na kapit. Kalahin mo, sa high school lang ang peg, oh. So, teka muna. Teka muna, dyan muna. Yan yung sinasabi, nakikita namin, yan, sa Ate Bilin, uwi niya yung nagbabasa ka pa ng Bible. So, sa mga nabasa mo, kahit sa dami ng nabasa mo, kahit konti na tumatak sa isip mo, taon mo man kami, i-share mo din sa muya kung kahit may diit kang naintindihan duman o nakuha, na-pick up, pwede mo sa muyang i-share na nung nabasa mo yun, kinaag mo sa kalooban mo, ginibo mo sa sarili mo na, oo nga, buhay ang Panginoon, oo nga, diba? Yung para ma-share mo sa muya. Ang ko lang yung kagaya nakalimutan ko tuloy. Yan sa Bible na daw. Sa dinami-dami ng siya ni Lord, sinubok hanggang sa yung pananampalataya niya. Sinubok ng mga iba't ibang karamdaman, problema. Pero hindi siya bumitaw si Lord, kaya nakamtan niya uli yung lahat na bagay. Ibinalik ng lubos-lubos pa. Amen. Ng siksikliglig umaapo. Sino nga yun? Yung magkakapatid yun eh. Na bumalik na iginasto yung kayamanan. Yun ba yun? Libugang anak. Yun. Yung sinasabi niya na nagkasakit, lahat na ng klase. Yun nga. Naman yun? Yung may pigsa di yun. Yung alibugang anak. Alibugang anak. So, duman sa naintindihan mo, ano yung parang naramdaman mo na nangyari din sa buhay mo na sa kabila ng tawag dito?
sa kabila ng binatukan ni pa, binato mo rin. Di ba? Nag-ano ka mo duman, yung pag, sabihin mo na, kahit minsan may kasalanan ang gurang, di naman lang perfecto. Pero, yung respeto sa gurang talaga kay Puan Duman, aki ka lang, so talagang inanuan mo kasi, ganun ang ano mo. So, ibig sabihin, sa kabila nun, sa kabila ng mga di kanais-nais na ugali natin, kahit tayo, may mga ugali tayo, sa kabila ng hindi kanais-nais na ugali, nandyan yung pamilya natin para mahalin ka, di ba? Kahit gaan, hindi ka lang tirisin. Kaya nga, yung kumbaga sa pamilya ko, kahit sa papaano, minsan may time na may mga ugali na, naku, gigil ka na, pero dahil sa pagmamahal ng Panginoon sa atin, dahil kapamilya ka, dahil anak ka ng Diyos, talagang pipiliin mo na kahit hindi ka nakamahal-mahal, kahit kasuklam-suklam ka na, mamahalin ka pa rin. Kaya ako sa totoo, may time na, kahit yung nandoon ka, syempre, may ugali ka na, di mo pero, naiintindihan dahil unang-una, hindi mo rin na i-voice out, wala kang usap, firme ka niya lang sa gilid, tapos minsan iniisip mo na, parang kinakawawa mo yung sarili mo, inaapi ka, kasi nga, hindi mo ma-brought out din yung sarili mo. Kaya isa din to sa paraan na mailabas mo yung sadiri mo. Pero sa kabila nun, alangan mahalin ka ng kapitbahay mo. Alangan, pati, minsan, lalayas ngayon, patitirahin ka, 1-2 araw, pero pag hindi palalayasin. Pero sino ang pupulot sa iyo? Pamilya. Kaya ang importante, pamilya. Hanggat maaari, may mga, kumbaga, may mga, may ugali. Kumbaga sa kamunduhan, may tupak. Pag alam mo na, tinutupak to, tinutuyo to, hindi bad mood to. Pag alam mo, kilala mo sarili mo, ang kapatid mo, mahal mo sa buhay, hayaan mo. Kasi, emosyon yan eh. Kasi pag yan inano mo, parang sa mag-agom, pag yan pinatulan mo, away ang Ngayon, pag alam mo yung ugali na, may, bad mood to. So, iintindihin ka. Ngayon, pag medyo okay na, at least hindi ka mo nagbangayan, back to normal. Pero kung pinatulan mo yon, marami pang mga masasakit na salita ang darating. Tumanggap ng mali. Yun nga, kasi nga wala nga tayong ako sa totoo, kita mo, siguro kayo si Ate Biling, kami ni Val, may time na sabihin mo mali or iba yung interpretasyon ko. Pag minsan nasasaktan yung ego ko o yung emosyon ko, na kumbaga yung pagkaintindi ko mali sa doon sa actual na napansin nyo, pag wala akong imik, alam nyo na. Kasi ayoko rin na yung lalaki mag-aaway, ayoko na. Minsan, pag kumalma na, yung mood natin, yung kalooban natin, parang wala lang nangyari. Balik sa Kaya, kumbaga, matuto tayong kumilala ng bawat emosyon ng bawat isa para hanggat maaari maiwasan yung di pagkakaunawaan. Pero kung dumating man yon, mas piliin pa rin natin yung kailangan, hindi lang yung isa ang mag-unawa, hindi lang isa, yung ikabilang side ang magpakumbaba o humingi ng sorry kung kailangan kasi hindi tayo perfecto, lahat tayo nagkakamali. So, hindi kawalan yung maghingi ka ng sorry na pasensya na, mali ako, ganon. Hindi yung kawalan. Yun yung kumbaga, kalakasan mo, bakit? Kaya mong ibaba yung sarili mo dahil alam mo na mali ka. Kaysa, kahit mali ka, ipaglalaban, magtataas ang pride. Hindi naman natin kaya sa totoo lang. Hindi natin kaya na tayo lang. Kaya nga, kahit anong yaman ng isang tao, kung walang gagawa ng asin, makakakuha ba siyang asin? Kung hindi dahil sa pera, hindi yon. Kaya sabi nga, kailangan natin ang bawat walang sino man nabubuhay sa sarili, lamang yon. Kaya, kailangan ang bawat isa. Yung mga tanga, yung lahat, yung ibon, may mga yan eh, may mga purpose yan. Kaya, bakit inano ng Panginoon? Kaya, ganun din yung tao. Siya sa mundo. Ganun din yung tao. Kaya, ikaw, tayo, ako inaano ko, lalo, ito, yung respeto sa gurang, napakahalaga nun. Ngayon, kung mali man, lalo na, pag nagagurang, aminin natin, sa diri natin minsan, pag nagagurang, medyo na tayo, tampuhin yung emosyon natin, mabilis. Madaling mainis, magtampo. So, ganun din si Ma. Minsan, kung sa tingin natin na, mali naman si Ma, inaano niya na yun, wag mo nang kontrahil, kasi gurang na yun, ipakalma na lang muna, bago mo
kung kayang pag-usapan, pero pag hindi, mag-adjust ka. Kasi ano na yun gurang na yun, yung sabi nga, igalang mo ang yung, yun. So, wala ka na ba? Wala ka na bang iba? O, di ba? Oo, wala ka na. O, di pa nagutom. Atam pa naman. Baka magsabi ka, wala, ano naman tayo may free will, may freedom to express. Oh, pwede pa magdagdag si say ano. Wala na. O, baka ikaw na. So, eto, yun nga, tawag dito, para makaano si Ate Biling ko saan siya magsisimula. May anong tawag doon? Yung mga problema o kahilingan o pangangailangan natin, may time na talagang ang hirap na hirap tayo, yun pala hindi nakaangkla sa kalooban ng Panginoon. So, ibig sabihin, dumaranas tayo ng mga pagsubok. Okay lang, hindi kahinaan yung pag-iyak, hindi kahinaan yung may problema, ay nagkamali ka, hindi kahinaan yun. Yun ay parang pagmamahal ng Panginoon para yung mali mo, malaman mo yung mali mo para ma-redirect ka doon sa tama na kalooban niya. Lalo na, kung meron kang kinikilala mo, yung faith mo, kinakilala mo ang kapangyarihan ng Panginoon. So, nung time, siyempre parang, anong tawag dito tayo? Isang kahig, isang tuka, di ba? Totoo lang, tayo. Noon, pero kahit pa paano, ngayon, hindi na ganun kahirap. Sabi ko nga, dati, kung 1 kilo na bibili mo dati, ngayon nakaka2 kilo ka na. So, may pagsubok na dumarating. Pag di ka bumigay, yung faith mo nandyan, gagawa ang Panginoon ng paraan para yung problema mo solusyonan. Kaya tingnan mo, pretty girl. Yun na nga. Yun na nga. Yun na nga din. Doon muna about muna sa yung pananampalataya nga ni kasi 'di ba? Sini nga 'di ba? Sini yung unang nakakilala nga sa makapangyarihang Diyos. So, tapos yung time na yun din na talagang yung problema ko sa trabaho na halos hindi ako nakakatulog, umiiyak na ako. Tapos sabi ko, ano ba yan? Kay ni nga ako nagkukwento. Sabi niya, subukan mo. May nakilala ako na yun nga yung ang makapangyarihang Diyos. So, sinerge ko. Tapos gano'n. Yun, hanggang napunta na nga din ako. Kumbaga, kahit nag-ano na rin ako, nag-active. Kaya lang, pero matagal din. Kaya lang din, minsan yun nga din, minsan kulang nga sa yung oras. Pero, yun nga, sabi nga, pag may paraan. Yun nga, kumbaga, pagkukulang. Talagang ganun. Kasi may trabaho ka. Tapos, hindi mo nagampanan. Tapos, yung takot nga sinasabi na, ay, hindi ko kaya. Baka ganito, ganyan. Ang daming baka. Lagi nga din sinasabi sa akin na, itaas mo nga sa Panginoon. Lahat kaya. Kumbaga, subukan mo. Pero, dahil, nga yun. Tapos, yun, kaya din ako parang medyo nag-ano nga din ako. Naglaylo nga ako dahil isa pa yun doon sa, yung dati kasi parang salin-salin ng mga kagrupo yun. Siguro siguro pag medyo matagal ka, baka ililipat ka ng step 1. parang step-step. Pangalawa, pangatlo. Yung unang, patas ng patas. yung grupo ko kasi okay, maganda yung tapos yung nilipat na nga din ako ng ibang grupo, okay naman. Kaya lang yung may time na pag-sharing ba, syempre ako galing sa trabaho, naghahabol ka pa. So minsan hindi mo na umpisan, hindi mo alam kung anong i-sharing mo. Parang, ganito, lahat sila nag-sharing. Tapos ako, syempre hindi ko na umpisan, ano ba sa Kailangan mag-share ka na wala ka naman sa Tapos ngayon, wisyo. parang sabi niya, sister, kumbaga, dalawa na lang kayo, tapos di yung isa nag-share. Tapos ako na lang, sister Evelyn, ikaw na lang. Sabi niya ganun. Pagka hindi ka nag-share, parang tinatanggihan mo yung ng Panginoon, ganun. Tapos, parang pinipilit ka na, minimension Na wala ka ka pa masyadong hindi ko naintindihan nga sa naintindihan. usapan, Ang sa akin, topic. Oo. Ang sa akin naman, hindi mo, para sa akin lang, yung pakiramdam ko, parang hindi mo kailangan pilitin yung tao na mag-share. Kasi kung yung tagang na-bless yung tao na yon, hindi mo kayang pigilan yan Kahit anong pigil mo, yung kusa lalabas kung ano yung nararamdaman niya. So, ayan nga, syempre wala akong tapos parang iniisip ko tuloy, imbis na dati excited ako mag-attend, parang, kumbaga, parang meron na akong, Pressure ka. oo, tapos parang meron ako na sama ng loob, parang ano ba yan, parang ganon. So, parang iniisip ko, para lalo lang ako nagkakasala, ganon. So, kaya, parang na ako. Tapos yun nga, halimbawa,
magbasa ka ng word of God. Sabi niya, o sige, sige, ganito, ganyan. Eh, minsan, syempre, ako naman, nakikinig lang din. Eh, yung host namin din. O sige, ako na lang. Parang lagi na lang, o sige, lahat ng, siya na lang, magre-read. Diba dapat, o sinong gusto mag-read, ganito, ganyan. Syempre, ikaw kahit paano, para lang may tulong ka din doon sa, may, parang may naiambag ka din sa grupo. Syempre, kahit ako, halimbawa, gusto ko rin Magbabasa. magbasa kahit paano. O, sige, ako na lang. Kaya doon, simula doon, nag-start yung parang parang paanuhan ba sila. Sabagay, sabi nga, hindi mo naman, Dinadalisay yan, oo, kumbaga. kumbaga ginagamit din siguro para ka. Kaya doon, simula na start yung parang nanlamig. Pero sabi ko, kahit ganun, syempre talaga ang Panginoon talaga, hindi mo talagang nawala sa ko. Kahit naman magdadasal ka. Sa dami ng pagsubok na dumating, syempre, di ba? Ilang na yung dumating sa akin, sobra-sobra. Simula nung yung sabi nga, walang-wala ka, kahit nagustuhin mong wala kang may yung nagkasakit sinel, tapos ang dami namin pinagdaanan sa dami ng pero sabi nga, hindi naman ibibigay ni Lord na hindi kaya. Tsaka lagi naman siya dyan. Sabi nga pagkatapos ng lahat ng pagsubok, ng lahat ng bagyo, merong magandang May bukang may liwayway. bukang liwayway. So, sa ngayon, parang na-feel ko na talaga, parang nakaka-bless, na, parang sobrang thankful ka kasi sa dami ng pinagdaanan mo. So, kahit paano, sabi nga, minsan, paano mo kumbaga may matatanggalin sa'yo or may maaalis sa'yo or may isa-sacrifice ka para May yung magandang kapalit. nakalaan na para sa'yo darating. So, sabi ko nga ako, sa ngayon talagang sobrang blessed. Kaya sabi nga, hindi mo kailangan, kasi wala kang magagawa kung wala ang Panginoon. Kasi ang lahat ng bagay dito sa atin, yung binibigay sa atin, tanging galing sa Kanya. So, saan ba nanggagaling ang lahat ng bagay? So, sa Panginoon. So, hindi mo kailangan siyang kalimutan talaga na nandyan yung, yung pananampalataya. Siyempre, minsan, may time talaga na nanghina ka. Pero, lahat naman talagang kailangan mong lumaban. Sabi nga, lahat ng sakripisyo, lahat ng, yun nga, sabi ko nga, hindi man tayo mayaman sa, financial, pero tignan mo naman tayo sa pagmamahal sobra-sobra. Yun ang Ipagmamalaki ng ipagmamalaki salapi. sa pamilya kasi yung iba sobra-sobra, nandiyan sa kanila Yan. lahat ng pera, mayaman na mayaman, lahat ng kailangan Wala. nandyan, pero yung pagmamahal nagkakasundo. hindi nagkakasundo, magkakapatid, nagdidimandahan, ganito, ganyan. Kaya sabi ko, tayo, sobrang blessed kung papipiliin, kung papipiliin man, alimbawa ako, ng pamilya, talagang, Diyos ko, sobrang proud, sobrang blessed sa pamilyang meron tayo ngayon kasi, kumbaga, kahit may kanya-kanyang pamilya, may mga busy-busy, pero may time para sa isa't isa. Parang may nagtutulungan kung sinong May pamilya ka maliit masasandalan. maliit Hindi lang man pinansyal, emotional kaya pa. emotional, lalo, sabi ko nga, nung time na kami, di ba, yung time na sinil talaga nakasakit, lahat, simula yung may sakit, yung basang hanggang, nandun sila lahat. Sabi ko nga, kung ako, kaya sobrang thank you sa inyo, kasi kung ako talaga, hindi ko kaya siguro kung wala kayo. Hindi ko alam kung anong mangyari sa akin. So, ibig sabihin, ang Mm-mm. pamilya is Talaga, love, ang pamilya pamilya is talaga. tulungan. Tsaka isa rin pa yung pamilya nga, yung tungkol nga kay Ma. Ang inaano ko din, yun nga, sabi ko, wag kang, halimbawa, magsama loob, ganito, ganyan. Kasi, i-open na natin lahat para at least, alam mo din. Sabi ko nga, kumbaga, kagaya minsan si Ma, nagaano na ganito, ganyan, namumroblema kasi ganito. Kung tutuusin si Ma, wala ng problema, kaya niyang sarili niya eh. May budget. May budget siya, may kung ano. Kaya lang nga din, syempre, 'di ba? Sabi ko nga ako, kahit naman kayo. Sabi ko ako nag-asawa ko, kung anong pinanindigan ko, hindi ako tumira. Tumira naman talaga ako, pero ilang lang yun, siguro 1 taon. Pero hindi, yung sobrang hirap na pinagdaanan ko, sobra-sobra, kasi nga, pinili ko magkapamilya, so gusto kong panindigan to. Kahit na siyempre, kung tutusin, pwede, ay doon muna ako, kasi ganun. Kagaya di ba nung umuwi ako doon, tapos maliit pa si Joy. Tapos ngayon, sabi ko dahil nga parang nahiya din ako kasi si Neil din walang trabaho, hindi nagpapadala, sabi ko. Siguro 6 months pa lang si Joy, pumunta ako ng Maynila kasi nga dala-dala ko si Joy. Kasi nga, syempre si Neil inaano ko dahil parang nakalimutan na kami.
Kasi kung ano man yung, kita mo maliit pa yung ano, nandun kami sa, hindi ko alam kung saan ko pupuntahan kasi hindi ko natandaan yung lugar. Tapos anong oras pa lang, alauna, nandun ako sa Alabang, dala-dala ko yung anak ko na maliit. Kasi si Joy, hanggang anong oras kami doon kasi ngayon hindi ko pa alam kung saan ako pupunta. Hindi pa uso cellphone. Oo. Kumbaga ako, kasi ayaw ko ngang iasa yung ano ko doon sa magulang na Ayaw mo syempre, nang pabigat. Kaya sabi ko nga kay LB, kung tutuusin, be, huwag kang sasama ng loob. Kayo, sobrang blessed kasi simula't simula, di ba? Saan nandun kayo kay Mai? Tsaka isa pa yung parang nasasaktan din ako minsan kasi sabi ko kung sino pa yung simula't simula nandoon pero tapos kung minsan sagot-sagutin si Mai. Ganun na Yun yung lang. sinasabi kong Kumbaga yung respeto. respeto kasi Sabihin mong Di mali ba? ang gurang yan. kahit yun nga, minsan sabi ni May na anong oras na, turog pa, ganito, ganyan. Kung tutuusin, yung simpleng bagay na yun na lang may tutulong sa gurang, di ba? Bakit di mo gibon? Parang Kasi ambag mo. yun ang nagsakripisyo. Kaya sabi ko ako, nag-asawa ako, kay, hindi nyo rin siguro yung lahat ng pinagdaanan ko. Sobra-sobra yung hirap. Sabi nga, nilaging kinukwento sa mga bata na si mama mo nung bagong panganak yan, nandun lumabas ako, nakikita ko si mama mo kumakain, tumutulo ang luha. Kasi, alam mo ba yung ulam ko, dilis lang, bagong panganak ako. Kung tutuusin, di Yun lang ba? kaya. Pero ginusto ko yun eh. Kaya kumbaga sabi ko nga, ako ganito ako, pero yung lahat na pinagdaanan ko, sobra-sobra yung ulang siguro hindi na alam. So kumbaga sabi ko nga sa kanila, bless kayo kasi nandyan si Mai. Kaya Kaya lang wag- sana yung wag na respeto sa gurang, Awayin na. lalo ngayon na gurang na, di ba? Sabi ko, ilang taon na ba yan? Ilang taon na lang ba yung Itatagal. itatagal ba sa ano? 20, 30, Oh, wala na ay, yun. Hindi na. Kaya sabi Hindi ko, na yan. sana yung natitirang Alam mong buhay, sana yung iparamdam natin yung totoong Wag na. pagmamahal, yung respeto na sana nandyan. yung sama ng loob hanggat Oo. maaari iiwas na. Kaya nga, sabi ko, wala naman tayo perfecto, minsan may mga kasalanan tayo, pero sabi nga, kung sabihin na natin mali yung gurang mo, o di, ay, intindihin mo, hindi mo Ikaw kailangan mag-adjust. sagutin. Mag-adjust ka kasi aki ka. Sabi nga, di ba, yung irespeto mo, igalang mo ang iyong atma at ina at pagpapalain ka. Parang ganun. Amen. So, yun lang. Mm-mm. Wala na akong maisip. Oo. It's Hindi, your turn. isa pa, i-ano ko din, na, ano yung sabi niya kanina, ni Ilbe, na salamat, nandiyan kayo. Parang naano din ako, salamat nandiyan kayo kasi alam ko yung pamilya ko hindi ko kaya. Naiintindihan natin yun bakit wala na siyang asawa. Naiintindihan natin yun. Talaga ang hirap ng wala kang kaagapay. So, walang choice kundi asa sa gurang. Doon ka, kasi nga wala kang kakayahan magsadiri ng araw, wala kang kakayahan. Yun nga yung sinasabi mo din na, kumbaga, kahit gustuhin man ng magulang mo na may asawa ka na, kailangan magsarili ka na. Pero dahil hindi ka nga, wala kang kakayahan, so inintindi ka na manatili doon. Ngayon, yung sabi mo kanina, yun na lang yung pwede mong iambag. So, yun ang gagawin natin. Hindi yun parang patalastasan yung paanohan kung sino ang tama, sinong mali. So, tayo, magurang ka, aki ka, kahit minsan may mali yung gurang mo, pwede ka namang magsalita sa mababang tono, magpaliwanag na may respeto. Wag mong ipapaano na parang sino tayo kung wala sila, 'di ba? Wala tayong ano. Ayun. Oo, yun nga. Kasi tapos ito maano talaga mahirap din yung kalagayan niya. Kaso nga kung wala kang kakayahan ng ano, at least kung isa panaray-saray pag ano, yun na lang at least may maiambag ba. Ngayon ang inaano ko diyan yung about nga kay ano, yung kay Abby na sabi ko sa sobrang si Abby kasi, nandoon ka ba nung kausap natin si Joseph? Nandoon ka. Hindi siya nakaiba. Siya nagbantay ata. Sa totoo lang, nung nakita ko, si Abby, kilala sa mabait. Masikaso kayo, sabi nga, minsan nga, nasasagot ko si Ma, minsan ako nagsiselos din kay Abby. Dahil ganun, ni makamahal sasabihin, iyan na nga lang ang nag-ano sa, bakit Ma? Siyang nandyan eh. Kung kami nandyan, syempre anuin ka, di ba? Kumbaga yun na lang yung ambag. Ay, mas malalo kung nakakagalit kung yun na lang na asikasuhin ka day magawa, di ba? So, yung kay Abby, kung
doon ko lang na, ano, oo, mabait. Doon ko na patunayan din na nung ampang-ampang yung biyanan yung ano, kasi hindi ko kaya eh. Hindi ko kaya kung ako para sa kuya, biyanan ko gaganunin ko. Hindi ko kaya yung mga sinasagot ni Abby. Sinagot niya sa harap, yung, sa harap ng nag-uusap, sinagot niya yung biyanan niya na, ikaw mga gano-ganon. Hindi ko kaya yun. Kumbaga yung respeto, kasi ang inaano ni Abby, nung doon sinda na kesyo, pinapatabang, kesyo normal yun, kasi nakikisama ka. Ngayon, kung ayaw mong ikaw ay utusan, ikaw ay gumalaw sa trabaho na dapat tag-arong, umalis ka, magsadiri ka na arong. Para ikaw mismo, magkaturog ka maghapon, walang ano sa'yo. O di ganon. Kasi ako, halimbawa, ako nung umuli ako, ang aki kong bitbit, pera 2. Kung isipin babae ako, pwede ako kay ma. Kasi kaya ko makisama. Pero 1 week lang ako doon. Kasi hindi ito. Mahirap para sa akin din na makikisama dahil una, nag-ali akong sa 2 na, balitulo na kami. Hindi lang para sa kuya, mahirap din doon sa gurang na uulian mo dahil mag-a-adjust din sinda, di ba? So parehas. Ngunyan, naglipat nga ako duman kasi hindi pwede na gusto kong magkaarong, dapat ganito, ganon. Hindi mo nga kaya. Kahit yan kubo-kubo, ano yun, yung mga, ding-ding-ding-ding, basta sa imo, at from that ding-ding-ding-ding, doon mag-uumpisa na mapapaayos mo. Kasi hanggat hindi ka nagsisimula, hindi ka makapagpapaayos ng bahay. Diba? So, yung doon nga sa, minsan, pag si Abby nagsasabi na siri nga kayo ni siri, si Mana, pigsusurog niya si Abby, naiirak siya. Kasi, may choice. Sige, may ulian, dumang karama. Ano nangyari ngayon? 'Di ba? Si Abby ayaw, parang hindi niya kayang yun yung hirap ng pag-aasawa. Na samantalang tinanong ko si nung nag-agum ka ba naranasan? Sobra-sobra pa yung hirap na naranasan ni kaysa pag-agum ni Abby. Tulad din sa kuya, nag-agum kita, 'di ba? Ang sobrang hirap. So ibig sabihin normal lang yan. Ngayon, pinagdaanan mo, ginusto mo, panindigan mo, hindi ka pwedeng magrereklamo. Kanino ka magrereklamo? Sinutusan ba kita? Diba? So, ibig sabihin, kaipuhan lang ni Abigail na manindigan, kesyo, ganito, ganon. Ano nangyari? Yung mga kasarabayan ni Abing mga nag-aragom, Diba? May maray ng arom, kahit papaano. Ano sinda? Ano sabi ni Noy? Sarong arige. Pero may mga gamit. May mga gamit na daw na mga poste, may mga pangdingding, ganun. Bakit hindi ginagawa? Bakit? Kasi may choice. Ayaw nilang pumasa ng problema nila. Ang gusto nila, yung magaan lang. Kaya okay lang, komportable sila, nandun karama. So sino ang Kaya sa akin, hindi yun na pinapaano, si Abby kaipon umali. Hindi yun. Later on, pag ginawa ni Abby, ipagpapasalamat yan. Bakit? Magkakaroon sila ng sarili. Yun yung pinopoint out ko. Tapos eto pa, si Jobet, abot. Si Abby, kumbaga, tutuusin, apo na lang yan. Kita ang pinaka-prior. Kita eh. Si Jobet, abot, pero diyan siya nakikistar karamas. Si nagsabat-sabatan sila, hindi sila nag-intindihan. So, ikaw bilang kaya mo bang ganunin yung gurang mo ng ibang tao na hindi irespeto sa sariling pamamahay? Pag nag-iwal yata sinda ni Abby. Pag nag-iwal ako, sa totoo lang, kahit ako kapitbahay ni noon, siguro di ko, kasi bahira, minsan, piga-agyat ko nga si Bal na mag-iwal kami, kaso abo man eh. Pag may time na, aram ko na yaon dyan, di ako magre-revoke, kasi respeto, masupog parang, pag ikaw nakipag-iwal, yung mga words na binabitaw mo hindi maganda, namamati ni nakangurang, parang yun din ang, hindi, parang, doon din minimin mo, parang masakit yun para sa kanila. So, kaya ang akin, hanggat maaari nga, kasi sabihin sabihin natin, nakakatulong si Ra sa mga aki. Bakit? Kung may bahay kayo, pwede nang pumasyal. Diba? Eto pa, pag magpunta, si Mama, kailan ba, may nag-usap kami na, parang yung pag-uli ta pala na iba, ako, kahit paano, may arong ako doon tinuturugan. Ikaw, doon ka MJ, may masama din pala ang loob ni May.
Kasi sa totoo lang, oo nga naman, sabi niya, kamo nga ni, parang nag-uuruli nga ni kamo, hasen kamo nagkaraturog, di ba? Parang, yun lang yung time na mamasdan niya yung mga aki na kumpleto. Yung pala, o bakit? Ito, yung sabi ni Noy, nung nag-uli siya, asan siya nagkaturog? Sa payag. Gurang niya, arong niya, minsan lang umuli, asan siya nagkaturog? Sa payag, dahil doon sa Raabi. Pero kung tutuusin, kung may isip ka, o Abi, maabot si tito mo ha, doon muna ikaw magkaturog. 'Di ba? Duman muna ikaw katurog. Sabi ko nga kay alam mo mas ginigibo. Ang sarap ng buhay na bet. Kasi parang mag-agom lang bagong kasal lang. Bakit? Ayahay, samantalang ikaw, aki ninda, ikaw nagpapakahirap. Bakit? Yung stress, yung nandun Day makapaunat. Mas di na makapaingali. Oo, Siyempre, ba? sa biyahe pa Mm. pagod. So, ibig sabihin, yun ang, ito ang hindi ibig sabihin na miniminos, nagagalit, no. Ang sinasabi natin, ikakarahay yun. Kung talagang tauan mo ng pagkaintindi, ikakarahay yun ng pamilya ni Abi. Kaya yun ang maraot din sa buot ko, na yung gurang mo, di rin nire-respeto ng abot na bako mo kadugo sa sadiring pang arong-arong. Wala Sa mga- daw niya, ayun. Yun na nga. Kuryawan. So, ibig sabihin, talaga. hindi nakokontrol. So, yan ang kasi pag ikaw tumawag kay mamakita mo, masakit. Sabihin natin, usap tayo. Maabot ang panahon, mawawara si Ma. Totoo, di ba? Kakayanin ba? Mahirap ba? Paano ba? So, ibig sabihin, habang ngunyan buhay, habang ngunyan makusog hanggat maaari, masaya lang. Yun ang inaano ko, na wag na natin ng stress. Kaya, pag nailing mo, ako parang tinutusok yung puso ko. Pag try mo kausapin, minsan, di ba, hindi rin marunong mag-ano ng cellphone, minsan tutok na tutok sa mata. Nakita mo yung ng mata yung sa ilalim. Yung katandaan na aram mo, na aranin na yung finish line. Yan. So, yun. Tapos nga, syempre kita dahil sa aram, hindi lang naman daw ang buhay sa pagtanda. Minsan may aki pa nga, nagagadan, di ba? So, wag naman sana mangyari sa tuya. So, ganun be, ito ang tandaan mo, hindi ka inaapi, sa isip mo lang yon. Ngayon, ang saro pa nga sa iya, parang kinakawawa niya yung sarili niya, iniitsapwera niya, tapos kung ano-ano sinasabi, yung mga ano-ano ka mo, ganun. Pero, pag mga ganun, wala ka na nga kakayahan na niyaw mga tuugang mo, minsan lang magdyan yan, makijoin ka, makijamming ka, kasi alam mo, ikaw lang naman ang naglalayo sa diri mo, na kung iisipin, di ba pag tinawag ka na, hindi minsan lang tayo, samantalahin mo na yaon yung tugang mo, kadugo mo yan, mahal ka, pero ina-avoid mo na magka-close tayo, pero kahit pa paano mo niya, naiintindihan mo na, mga social, mga kaarte-artihan na, hindi, lang kita. So, di ba? Yun, kasi minsan, maray sinda, hindi. Irani mo yung mo, kasi bakit? Yung sinasabi mo, maray pa si yung kapitbahay. Try mo dumumang ka. Mga duwang aldaw, pakaunong ka pa sa buhay, sa hirap mo niyan, no? So, salamat na kapag ngayon, liliwanagan, tatawan kita ng liwanag. Mga madilim na mga kasi alam ko, kumbaga sa tuya, si Bibi ang may deep faith na tinatawag. Kaya So, mabilig-bilig ako dyan. Grabe siya. hindi nga. Alam naman natin. Tapos, eto pa, bago ka magsalita, dahil aram ko, may matatapik mo, sasagutin ko na. Kumiral ko. Liwanag. Hindi, isa rin sa, yun nga, sabi nga, walang dahilan kung gusto mo. Ako may nagdahilan, di ko talaga, kasi yung dito nga, talaga halos lahat ng oras mo, minsan nung nagmamasad ako, naka-online. Ako naman, may bago nang gawain, pero yung mga nakadaraan, yung bagong gawain ngayon, tsaka nakaraan, iisang Panginoon, di ba? So, ibig sabihin, yung mga nakaraan na, yung mga miracle niya, yung mga ginawa niyang, mabubuti sa'yo, so, ibig sabihin, siya yon. Ngayon naman, ang akin, binigyan tayo ng pamilya, ipinagkatiwala yung pamilya sa'yo, responsibilidad natin yon. Di ba? So, ibig sabihin, hindi naman pwede na hindi ka maghanap buhay, na puro ka na lang dyan. Pero sabi nga, time management. Rason ko lang siguro yun dahil
hindi ko maifo-full yung sadiri ko doon. May marason. Pero sa totoosin kung ano kakayanin kasi maraming nakakakaya eh. Na ano kaya talagang sobrang bilib ako. Ngayon sabi ko nga pag maano ako kasi siyempre may pangangailangan yung ano alangan ihingi mo sa kapitbahay, 'di ba? So doon ng ano responsibilidad ko papanindigan ko 'yun kumbaga. Pero 'yun nga ang lagi kong mga dahilan ko lang 'yun. sa pinakailalim ng puso mo nandoon. Dahilan ko lang totoo 'yun. Ang kumbaga ano ko lang 'yun para yung tunay na dapat mong gawin na hindi mo nagagawa, at least defense mechanism. So, the table is yours, Bunsutay. Thank you. May liwanag ang buhay. Ay, give me a water, please. Ayan, ano ba? Sino ako Makain tayo. Mga 1 hour ba yan, 11? Okay lang. Doon. Okay lang. Ano oras diba? na? May relo ako, pero anong oras? It's 11 exact. Okay. Hindi, nung nag-ano ayan, dami kong dahilan na sabi ko, ganito ganyan, ang dami kong dahilan. Pero sa totoo talaga, ang pinakadahilan ko, abo ko ta magpunta. Naibi na. Bayan. Okay lang yun. Tapos abo ko talaga magpunta kasi nga, doon sa mga training namin, inaano talaga na, hindi na ito yung panahon ng kasiyahan, yung sa pamilya. Tapos, ayan, akala nyo siguro, si Bibi kasi ganito ganyan, laging nandun. Pero sa totoo, hindi pa ako, di ba, sabi nga, Marami pa kasi. sa pagpe-perfecto, bakit natin nararamdaman na parang, ang dami kong kulang, hindi ko kaya. Nararamdaman natin yun kasi, para makita natin na hindi tayo magiging mapagmataas ba sa gawain. Kasi di ba, pag kunyari, nabigyan ka ng tungkulin, ayoko kasi, ganito ganyan, di ba, sabi mo nga, daming baka. Kahit ako, ang dami ko ring baka na kasi hindi ko kaya, ganito, ganyan, baka magkamali. Kasi yun yung binibigay sa atin ni Gumagana God ba? para hindi tayo maging mapagmataas na, ay, magaling ako, Gumagana marunong ako, di ba? Okay lang. Tsaka, ayun pala, ayan, salamat sa inyong mga tugang ko na, lagi talaga na dyan yung suporta sa gabos ko din ng pinagdaanan sa obra. Siguro, sa magturugang inda, may mga bagay na di ko siguro ma-share. Bakit? Kasi Okay, very personal. oo, hindi ko kaya pang Tapos, yan, yung mga na ako sa utang na lubog. Ayan, salamat kay Manay, Kini, yan, at Ate Bilin. Pero sabi ko nga, bakit ako nandito sa gawain? Di ba yung yung siguro nariramdaman nyo rin, bira na ako mag-chat. Bira na ako hindi ko na kayo na-chat. Oo. Oo, kasi yan, busy din talaga. Pero, inaano talaga doon sa amin na, ayan yun, nabanggit nga na at LB, yung katulad ni Hope. Ayan, pinagdadanasan ko talaga yun. Kasi sabi nga, bakit ba tayo nananampalataya sa Panginoon? Dahil ba, gusto natin ng blessing. Kasi doon naman talaga yun nag-umpisa na parang nananampalataya tayo kasi gusto natin ng blessing, i-bless tayo ng mga biyaya, maligtas tayo, makapasok tayo sa kaharian. Diba sinasabi nga na ngayon talaga, na Mga siya, huling araw. huling araw na talaga. At saka, ayan, diba, linggo-linggo, sa online, nagbabahagi kami ng ebanghelyo sa ibang tao, pero yung Sa pamilya, yung pamilya, nakakalungkot na, ayan, si Pam pa lang yung talagang aktibo, nabigyan na rin siya ngayon ng tungkulin. Tawag dito, kasi talagang sa totoo na alam naman natin na ang Panginoon talaga, nandito na siya sa lupa. Kaya nga, di ba, yung parang napakasakit din na ang Panginoon nandito na siya na mismo na yung sasalita, pero yung mga tao parang hindi pa rin nakikinig, parang maluwala lang, okay, nandyan na siya, tapos na. Pero parang di ba, kung i-imagine natin na nandito na yung Panginoon. Kasi nga, nandun tayo sa cycle ng magkakasala, magkukumpisal. Kasi hindi talaga natin kayang, yung baguhin yung sarili natin. Kaya nga, ang Panginoon, bumalik na siya para iligtas tayo. Kasi kung hindi siya magkakatawang taong muli, wala talagang kahit na isang maliligtas. Iniisip natin na, ayan, nagdadasal naman ako, may personal naman ako relasyon kay God. Okay na yon. Pero hindi talaga yon. Kasi sa totoo yung sa bagong share talaga sa amin ngayon. Diba, nababanggit naman doon yung sa aklat ng buhay, kung sino yung mga nakasulat ang pangalan, yun yung maliligtas.
dati pa nag-question ko, bakit may mga attendance, nakalista lahat? Kasi yun na pala talaga yung aklat ng buhay. Mm. So, kung hindi tayo nandun sa circle na yun, hindi talaga. Kasi sabi nga, dalawang parte ang mapapahamak, isa yung maliligtas. Ibig sabihin doon sa dalawang parte na yun, sa lumang kapanahon at saka sa biyaya, yun yung hindi talaga maligtas kung hindi nila matatanggap. At yung isang bahagi na maliligtas yun sa kapanahonan ngayon ng kaharian. At saka mahirap talaga sumunod sa Panginoon sa totoo lang. Kasi, yun nga, di ba sabi, wala pang isang, kahit isang na perfecto. Katulad ngayon sa ko, di ba siguro napansin nyo, bakit si Bibi, dami niyang utang, lubog siya sa utang, hirap na hirap siya, di ba? Napapansin mo ba? Parang, kahit ako nag-iisip ako, bakit sobrang hirap ko naman? Parang, tinitest talaga ako ngayon kung, ayan, katulad nga kay Hope. Pero syempre, magkaiba kami ng pagsubok. Kung kaya ko bang magpatuloy kahit, ayan, sobrang hirap talaga na halos gusto ko na ring bumitaw na sabi ko, ayoko na kasi gusto kong magsikap para, ayan, yung mga pangangailangan namin, yung mga utang ko, mabayaran ko. Pero hindi ko talaga kayang tumalikod ba. Hindi ko talaga kaya kasi inaano na sa amin na yung mga kapatid mo na totoo, sa dugo mo lang sila kapatid. Pero yung mga kapatid mo doon sa church, sa espiritu mo sila kapatid. Yun talaga yung tunay mong kapatid ba? Na kung sila din magsisikap na mapino, maperpekto, sila yung makakasama mo doon sa kaharian, doon sa piging ng kordero. Kaya napakahirap sa totoo lang. Kahit nga ako, hindi ko nga alam kung maliligtas ba ako. Kasi dami ko pang mga pagkukulang ba. At yung isa nga doon na sister, may isa siyang anak. Yung kasi nag full time siya, choice niya naman yun. Hindi naman talaga pinipili. Oo. Alam mo ba yung anak niya, inuwi niya pa ng probinsya. Pinaalaga niya doon sa nanay niya. Pero nagpapadala naman siya kasi nagpa-part-time sila para makafocus talaga siya. Kumbaga parang hindi mo pwedeng, sabi nga, hindi mo kayang magsilbi sa dalawang Panginoon na Mm. yung sa Diyos tapos Sa ito pera. sa pera. Kasi minsan iniisip natin na, parang feeling natin, pagka marami tayong pera, iniisip natin na, mahal ako ng Panginoon kasi binibless niya ako. Pero minsan, paraan din ni Satanas yun para, ay, magliwalaw tayo saan-saan tayo makapunta. Tapos mag-post daw na feeling blessed kasi nandun. Pero sa totoo talaga, ano rin yun ni Satanas na, mabisi tayo para wala tayong katulad ko ngayon, sobrang nakukonsensya ako sa totoo lang kanina pagdasal, nakukonsensya ako kasi dapat wala ako ngayon. Kasi na to sa laman to eh. Pero yun, nakita ko pala ngayon yung sa mga sharing nyo, nakita ko dito yung purpose pala ni God. Bakit ako nandito? Kasi, gustong makita rin ng Diyos na talagang hindi na to yung panahon ng biyaya. Minsan nga, iniisip ko yung sa mga anak ko ba na, ano, ah, pagdating ng araw, 'di ba yung katulad kay Lot, 'di ba doon sa Sodoma at Gomora, na sila lang yung naligtas. Sinabi sa kanila na wag daw lilingon. Pero lumingon yung asawa niya kasi nanghinayang siya doon sa kayamanan, naging asin siya. Naging bato siya ng asin. Pero ako rin siguro sabi ko, baka sa part na yun, pag sinabing wag akong lilingon, baka lilingon ako kasi lilingonin ko yung pamilya ko ba? O kaya yung mga anak ko, baka lilingunin ko rin. Kasi parang, kunyari, isipin mo, halimbawa lang, maligtas ka tapos, mahal mo sa buhay, hindi. Parang ang sakit din. Kaya sabi ko, siguro, isa din ako na sa lilingon kasi si Gigi, ang tigas ng ulo. Ayaw niya. Nandun yung isip niya na, naniniwala naman ako sa Diyos, okay na yun. Pero sa totoo, hindi talaga. Kasi mga kuro-kuro lang natin yun. Yung iniisip natin na, yun yung gusto ng Diyos, pero hindi. Kasi di ba sabi nga, lang tayo, nilikha lang tayo ng Diyos. So dapat, tagasunod lang tayo, hindi yung tayo yung nagdidikta, na ganito, okay na ako dito, ito na yun, okay na yun, parang ganon. Hindi tayo dapat nagdidikta, kundi tagasunod lang. Tsaka yun doon nga sa part na, sa Bible din na, yung pagdating daw ng araw, kawawa yung mga babae nagpapasuso. Kasi sila yung mga mapapahamak. Bakit? Ang akala ko noon talaga kasi hindi sila makakatakbo. Yung, di ba, pag dumating mga sakuna, akala ko kasi hindi sila makakatakbo na mabilis makakatago kasi may mga maliliit silang bata. Yun pala, yun yung sinasabi na, kawawa sila kasi
hindi nila mahahangad yung katotohanan kasi busy sila doon sa pagbabantay sa mga anak nila, parang gano'n. Sabi ko, mali pala yung pagkakaintindi ko. Kaya minsan ayan, ang dami talaga nating ano, na kunyari busy kasi ako, hindi ako Oh, ang daming dahilan. naka-focus kasi nga ano yun, Satanas. Oo. Kunyari yung notion mo na, bakit pinapa-share niya ako, pero kung patatahimikin mo yung puso mo, na magdadasal ka at hindi mo iisipin yung emosyon mo, makakapag-share ka or pwede mo sabihin, "Mister, pasensya na kasi ano, kakarating ko lang, pero mamaya magta-type sharing na lang ako." Parang gano'n. Kasi talagang bawat sitwasyon sa buhay natin may pagsasaayos si God na para ma-realize ba natin. Pero sa akin, ayan, parang naano rin ako yung si Georgie di talaga numero unong talaga masasabi ko na Satanas yung kasama ko sa bahay. Araw-araw kasi nga hinahadlangan niya ako ba. Minsan 12:00 ng Oo. nag-away kami kasi sabi niya, "Katoliko ka, bakit nag-ano ka, nag-iba ka ng relihiyon? Binanyagan ka sa Katoliko." Ginaganyan niya ako. Tapos inano ko talaga siya na ano, na kung di niya kaya magbulagan na lang kami kasi hindi ko talaga kayang talikdan. As in hinaharas niya talaga ako. Pero Ano, naniniya kasi hinto ginagamit ka? din siya ni Satanas na para umayaw ka, ganyan. Sa mga gawain naman sa umaga, parang ano talaga, yung ayan nagte-testify kami. Dami. Kasi nandun na ako sa ano mo nun. Oo, pero yung 'pag naaram mo rin talaga na yung 'pag Mm. binitawan mo yung mga notion mo, 'pag binitawan mo yun tapos nabasa mo talaga o kumbaga inintindihan mo rin yung mga salita ng Diyos, maaano mo, mapapakawalan mo yung mga kuro-kuro mo, mga iniisip mo na akala mo tama, akala mo, napapalugod mo ang Diyos pero hindi talaga. Kaya katulad din example na lang natin din si Noy, 'di ba, nasagad na rin siya. Mm. Pero 'di ba kapagka umuwi siya doon or niyaya siya ng mga manginginom, hindi niya Hindi mapigilan. mapigilan kasi nga yung Hindi pa talaga. katotohanan kulang pa sa kanya. Kasi yung salita lang na nandun sa kanya, galing lang sa pastor. Pero kung personal niyang nabasa yung mga salita ng Diyos, magagawa niya talagang talikdan pa. Sa'min ang daming training, minsan malilito ka na, minsan Daming GC. minsan naisip ko na, ano ba, yung hindi na talaga sa totoo lang, hindi na ako Ah, naghahangad ng materyal. Hindi ako naiinggit na, "Oh, sila ganito, ganyan." Hindi na kasi nga, sabi nga, ano na 'to, yung wakas na 'to ng panahon. At pagkatapos ng mga sakuna na babagsak na talaga, meron pang 1,000,000 milenyong kaharian. At yung mga ano, yung mga mabubuting tao na nananampalataya sa Diyos, ayan, sila yung pipinuhin din nung time na yun. So, kumbaga kahit papaano may chance pa, pero mm. para sa akin talaga, 'di ba sabi nga, hindi tayo maliligtas ng pera. Kung Totoo naman. hindi tayo maliligtas ng pera kung hahangarin talaga natin yung mga materyal, hindi talaga mangyayari. At maraming banal talaga na ano ba na 'pag sinabi nga na pagsunod sa Diyos, isipin mo dun yung hirap. Kasi dati akala ko na nung nandito ako magiging okey na yung pagsasama namin ni Jordy, magiging payapa na yung pamilya, magiging maayos lahat. Pero mas mahirap talaga. Oo, kaya ano din, mahirap na ano, pero tapos yung konsensya, tapos pagka naano mo naman talaga na isabuhay mo yung mga salita ng Diyos, yung kahit papaano unti-unti maliliwanagan ka, maano mo na siya. Hindi na ako nag-iisip na kahit nga si Gigi ba na ano na ayan na kung anong mangyayari sa amin basta ang ano ko lang ngayon, yung maano ko na siya, yung Maakay. maka-duty lang talaga ako. Kasi yun nga, yung ang sakit lang na marami kaming naaakay pero yung pamilya hindi. Kasi ano yun, yung hindi naman talaga lahat, 'di ba? Hindi naman lahat ng binahaginan mo Mm. maaakay mo, pero at least kung hindi man nila tanggapin, Hindi niyo yun nakasalanan hindi yun. ko nakasalanan. Basta mai-share niyo, gano'n O yung kasi ano, pagka hindi mo daw shinare sa kanya tapos ikaw magiging kasalan. 'pag dumating yung panahon na ano, sisisihin ka niya, konsensya mo yun. Kumbaga, halimbawa hindi ko sa inyo shinare, tapos dumating na yung ano ba, yung Yung kaparusahan, sabihin, "Bakit hindi mo sa'kin sinabi, Bibi, alam mo na pala." Ako rin hindi yun din yung rason ni Noy. maliligtas. Oo, kasi sa Bible naman Ito, talaga, oo. na kahit ano, usigin ka dahil lagi mo De silang pinipilit, ganyan. Pero kasi kung talagang tunay ka na hmm. sumusunod sa Diyos, kahit makasakit ka,
basta inaano mo na yung pagsunod ba, talagang ano ka kasi karamihan naman talaga ng mga sumusunod sa Diyos, inaano sila yung Sinusubo. o binabatikos din Oo. ba? Pero ako, sa totoo lang, wag mong isipin na banal na si Bibi kasi totoo niya. Pero sa totoo, hindi. Kasi, yun yung mga pagpipino sa kuko niya na parang minsan gusto ko na rin sumuko. Pero salamat sa Diyos kasi hindi pa rin naman. Tapos, nung nag-election, ayan na, ano pa rin ako, na-maintain pa rin ako doon sa tungkulin ko ba. So, ibig sabihin, kahit papano, kahit marami akong pagkukulang, ano pa rin, siguro, nandun po yung paghahangad na ano, na makasunod pa rin sa Diyos. Kasi pag ibig sabihin na alis ka doon, ibig sabihin, ano yun, naging, ano ka, naging pabaya ka, naging tiwali ka. Kaya, ano, minsan di ko na kayo na-chat kasi wala na rin akong Oras. time. Kasi nga, masakit lang, pero totoo na, mababaliwala mo talaga ang pamilya. Pag ano, kasi isa yun sa inaano namin. Yung pamilya dito lang sa lupa. Sa lupa Kasi pag lang. sa ano na nga, spirito na yun, Kaya wala na katulad daw din na kay pamilya. Hope, 'di ba nung sinubok siya, yung asawa niya mismo yung nagsabi sa kanya na, "Hope, talikuran, oo, sumpain mo na yung Panginoon mo kasi ganito ganyan." O kaya pamilya pa rin minsan yung hihila din sa na ano mas tungkulin mo. Pero syempre, depende yun Nasa sa sayo. iyo. Kaya yun lang, inaano ko lang na ano ba, kung minsan siguro iniisip niyo na bakit ganito si Bibi, ang layo-layo niya na, baka anong iniisip niya. Alam ko yung kabisihan sobra. Sa umaga pa lang may morning devotion, Oo, may morning ano. devotion. Tapos Oh. mm. Ito yung kanina, yung sabi mo may nag full time. 'Di ba sabi mo may nag full time? Tatanong ko lang, 'di ba nag full time? Tas inuwi yung anak sa probinsya para maka full time. Nagpapadala naman. So ibig sabihin, yung sarili niya lang maano. Kasi yung iniwanan niya, sabihin magulang iniwanan niya ng anak, kahit pa paano, hindi naman yung nanay niya na iniwanan, hindi tulad ng ginagawa niya, di ba? So, Pero inano niya rin na oo, hangga't maaari sinishare. makatanggap yung Oo. magulang niya. Pero dahil ayaw din. O di ba, kasi ako, kumbaga hindi na rin ko itinuloy, hindi na ako naging active. Kasi sabi, yung mga, ano ba yun, yung mga namatay, mulat, parang may nag-ano na, dyan lang sa gilid-gilid. I-reincarnate. Oo, hindi, nandiyan lang sa gilid-gilid. Ayun, pag dumating yung time na paghuhukom ba, yung katapusan na ng mundo sinasabi, saka lang, kasi yung sinasabi nilang, ano yun yung itataas, itataas yung mga babae, yun. Saka pa lang yun. Kumbaga, iisa lang na panahon yung pagtataas. Hindi, actually, Or puro. yung mga, kaya, ang tanong ko, ano yung mga yung mga nauna na, kumbaga, anong status nun na, Di ba yung mga lahat ng mga, ay, ayan, yun sinabi mo kasi na yung mga unang kapanahunan, pangalawang kapanahunan, ibig sabihin yun yung hindi na makakasama. Kasi ito na pag, yung dinadalisa yung huling hindi, kapanahunan. ibig sabihin yung sa una at pangalawang kapanahonan, na-reincarnate sila. Na, kumbaga, binuhay siya ulit. Tapos talagang gagawa ang Panginoon ng paraan na matanggap yung gawain. Kung hindi niya yung tanggapin at nandun pa rin siya Sa dati. sa biyaya, hindi nila matatanggap. Tsaka hindi, talaga, kuro-kuro yung sa rapture. Hindi talaga. Kasi ang nga, iba kasi, yung sinasabi nilang rapture, parang, di ba ngayon, minsan, dalawa kayo, minsan pag ni-rapture yung isa, ang pagkakaintindi ko, paano ka mararapture kung nasa physical kang katawang lupa, di ba? Mararapture ka siguro, through espiritu ka na. Hindi, yun nga yung kuro-kuro kasi may dalawang paraan ng pagbabalik ng Panginoon. Una nga, yung lihim ngayon, yung nagkatawang tao na siya. So, pag tinanggap natin siya ngayon, so isa din tayo doon sa maliligtas. At yung pangalawa na yun, yung bababa na siya sakay ng puting ulap, na yun ang akala nila na pag bumaba ang Panginoon, Oo, sakay ng puting ulap, yung isasama mga yung mga tao nailigtas. itataas na nasa espiritu. Hindi, kasi yung pag bumaba ang Panginoon sa kanilang puting ulap, yun na yung katapusan. Parurusahan niya na yung masasama.
Tapos ganun pala yung mabubuti. Yung mga Tapos magbabagong Mm. mundo na dito na puro sa na lang lupa, oo. yung ano, wala nang kaaway Mm. kasi na Akala ano ng tao ang langit daw na doon sa taas, hindi, dito pa rin. Kaya nga yung mga lindol, 'di ba, yung mga ano, papanibaguhin niya na yung mundo kasi itatatag na yung kaharian dito sa lupa. yun na yung kaharian na wala ng mga Mm. kasalanan, puro na nadalisay, Mm. puro na ano, banal, Oo, tas yun, nadalisay yung na tulad sa kanya. sabi na doon may dalawang lalaki sa gilingan. Oo, Babae ba yun o lalaki na yung kukunin ng isa isa, maiwan mawawalang yung isa. isa. Hindi Oo. naman yun yung aakyat. Ibig sabihin nun, yung isa susunod sa Panginoon, sa gawain niya, yung isa sa impyerno kasi hindi niya tinanggap. Parang ganun. Kaya ano talaga, pag inisip mo, maano Maano ka. ka? Kaya hindi na ako ano na kumita ng pera. Ako naman, Ma-bless. yung tungkol doon, hindi sa akin para lang, kasi hindi naman tayo mabubuhay na, Oo. kasi physical pa tayo, so Mm. kailangan natin kumain. Oo Kailangan nga, na pero may wag ano, nang kaya, maghangad ng oo, sobra. na sobra. Kasi ayan, katulad nung doon sa nag full time, gumagawa, sabi nga, hindi na talaga to yung time ng ng Yung ano, para lang mairaos yung araw-araw, parang gano'n. yun. Kasi ayan, may isang kapatid na nag-offer ng bahay, so libre sila sa bayan, binabayaran tubig, kuryente lang. Tapos yung asawa niya, nagsa-sideline ng Grab, ngayon, kunyari ganyan. Tapos yun, yung parang ano lang, yun yung pinapadala. Tsaka yung ano tawag dito, yun yung sa santo rin. Dati talaga, di ba, may mga santo ako, nagdadasal ako, nagsisilya ako ng kandila. Ay, Pero ana, pag nabasa mo rin talaga, pisto na kayo, ayusin nyo na. pag nabasa mo rin talaga yung mga salita ng Diyos, maano mo talaga na, hindi talaga pwede. Kasi kumbaga Diyos-Diyosan nga Mm. maggawa lang, nilikha lang ng Mm. tao. Kaya mahirap talaga. Ako may santo naman, ako may santo niyo, pero Ayoko naman ipamigay kasi inisip ko ibigay ko Ayun. kay Aida. Puwet, baka mamaya pag binigay ko kay Aida, sambahin din ni Aida, di ako rin yung magiging cause. Kaya inayaan ko na lang siya na doon sa bahay. meron din Tsaka yung ano ngayon, yung paano mo daw malalaman yung tunay at huwad na Kristo. Kasi di ba sabi, hindi na ito yung panahon ng biyaya, hindi na ito yung panahon ng pagpapagaling ng Panginoon. So ngayon, yung mga makikita natin na mga pari or mga manggagamot na naghihimala, huwad na Kristo yun. Kasi yung gawain ng Diyos, hindi na uni-ulit. So kung tapos na yung gawain ng Panginoon, yun na yung gagayahin ng mga antikristo. Kaya yung mga naghihimala na, kaya pinagaling ka, yung may mga nakitang nag-ano, tapos pagsasabi na ako ang Kristo, ganyan, ako yung magagamot. Ibig sabihin, mga antikristo yun kasi ginagaya niya. Kasi sabi ng Panginoon, hindi niya na kailangan sumigaw para sabihin na siya yung totoong Kristo. Kasi sapat na yung mga salita niya para mapatunayan na siya yung totoong Diyos. Kaya talaga yung lalabas na yung mga mga antikristo ngayon at mas magiging worst pa talaga yung mga darating. Ayun, tapos pinaparedy kami na anytime yung World War III mangyayari na. Pag inisip mo nga parang nakakatakot naman. Pero yun yung mangyayari kasi sinabi talaga ng Diyos. Totoo, ganto ko pa lang doon sa mga salita. Napaka-ano ko pa. Yung ano tawag dito, yung pitong libro ba yun na yung nakabalunbon, nabuksan na? Yun na yun yung mga salita ngayon na